Good day mga kabayan! So for today's video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung nagagastos namin sa grocery every week dito sa New Zealand. So tara, samahan nyo kami sa Pack and Save. Ito nga pala yung pamilihan na laging pinupuntahan ng mga tao. Yung mga ipapakita namin dito sa video ay yun yung mga ilan na aming mga laging binibili every week. Start natin sa mga fruits. Siyempre, as a healthy living, kailangan natin ng fruits. Pagpasok nyo nga pala dito sa groceryhan, unang-unang bubungad sa inyo dito ay mga prutas. And yes, as a mango lover, bibili tayo ulit ng mangga. At ang lalaki nga ng mangga dito kasing laki na ng mukha ng asawa ko. Tingnan nyo nga yung mga tulong dito. Shock pa rin ako nung dumating ako dito dahil kakaiba nga yung hugis nila. Imbis na pahaba ay paoblong sila na matataba. So ayan, ganito yung mga talong dito sa New Zealand. Dito nga pala ang mahal din ng mga crab. $17.79 ang kilo ng crab dito sa New Zealand. Kung sa Philippine peso, i-convert natin siya, tumataginting na 590.63 ang kilo ng crab. Ito naman yung binibili namin palagi na fish, pompano fish. Siya naman ay $19.79 kung sa Philippine peso. Ito ay 657.03 centavos. By the way, hindi nga pala po kami bumili ng crab at saka ng talong. Pinakita ko lang sa inyo yung price ng crab at pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng talong dito. Pero may nabibili din naman na kagaya ng sa atin. Next naman, bibili naman tayo ng manok, chicken breast, chicken thigh, and chicken drumstick. So ito, namimili nga kami ng asawa ko ng pinakamura na chicken breast at ito nga yung napili namin. 15.92 yung napili namin na presyo ng chicken breast. Kung sa Philippine peso, siya ay 528.54. And yung chicken thigh na napili naman namin ay $7.56. Kung sa Philippine peso ay 250.99 pesos. It's time to check out na nga upang malaman natin kung magkano nga ba yung total ng ating mga pinamili ngayong araw. So ayan, 246.58 yung binayaran namin. Kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay tumataginting na 8,171.66 pesos. Apakamahal po ng aming mga bilihin kung i-convert. Kaya hindi na po kami nagko-convert kasi may stress lang po kami. Joke lang po. So, ayan, atin nang ilagay ang ating mga pinamili sa ating sasakyan. Tulungan muna natin si Mr. na mag-ayos ng mga napamili natin. And yes, it's true po na malaki nga po yung sahod dito sa New Zealand kung i-convert po natin ito sa Philippine peso. Pero kung dito naman po natin gagamitin yung pera, super balance lang po at eksakto lang po sa cost of living dito sa New Zealand. Hindi pa po kasama dyan yung mga bills po, including na po dyan yung weekly rent, tapos po yung kuryente, tubig, gas pa po ng car. At wala pa po dyan yung bigas. And kung gusto nyo po malaman kung magkano po yung expenses namin sa kuryente, tubig, and weekly rent namin, just follow, like, and share. Thank you po. Bye!